Ayan, so good evening mga ka-farmlat. New property po ulit tayo today. Ayan, so ang location po nito ay Santa Elena, Cam Norte. Pero ito po ay dating sakop ng Calawag mga ka-farmlat. So dating Calawag, Quezon na ngayon ay nasakop po ng Camarines Norte. So bali, siyam na barangay po yan at isa na po ito. So bali ito po yung National Highway, 4 lane po yan. And then mula dito mga ka-farmlat, estimate natin kung ilang meters po yung distance niya. So bali ito po yung right of way mga ka-farmlat. Bali 2 hectare po ito and then ito po yung right of way niya. Ayan, so itong nilalakaran ko ngayon. So yan mga ka-farmlat, bali nakausap ko po si tatay na willing naman po sila magbigay ng right of way. And then yun, nakadepende na lang po kung ano papag-usapan, kung bibilhin ba natin o kasulatan sa barangay. So 3 meters po yan na pasok ang 4 wheels. So tingin ko po ay pasok naman po ang 4 wheels sa site na to. Ipide-develop yung daan kasi banayad naman po siya. Hindi naman po siya ganun kahili. And then ang kagandahan dito mga ka-farmlat, malapit lang po sa town proper and National Highway. Kaya accessible din po na puntahan. So tara. Yung malinis na po yan, di pa? So nanta. Si babaw lang. Okay. So yung dinadaan natin mga ka-farmlat, bali ito po yung right of way. Dito tayo dadaan. Dalawang hektarya, may ilang puno po yun ng nyug? Daan Paragos. So yun mga ka-farmlat, bali ito po yung daan Paragos, may sugsug siya. So bali dito po dinadaan yung product if lalabas galing sa property tulad ng nyug. So sinasakay po yun na hindi ko yaw ng kalabaw na palabas. Ayun yung mangga na yun, dala na? So unahan pa? Okay, sige. Ayan, so banayad naman po ito mga ka-farmlat, yung right po. Dito. Malinis ang mayari nito. Linis ang property. Yun, baka, oo. Oo, tama. Kaya nga, ang ganda. Linis. Init Ayan pa. So yun mga ka-farmlat, naunahan pa. Na-estimate natin is mga 100 meters na po yung nalakad natin. Mga 150. Sige. Binahid naman po ang daan dito. Ganda ng property dito mga ka-farmlat. Malinis. Yan, sinama ko na po yung video kasi may buyer po ako last na nag-request kung may right of way daw po, i-video ko na hanggang makaabot sa property. Ito yung boundaries niya. Saan po yung pinakang boundary? Yung pinakang boundary talaga. Doon tayo sa boundary. Yan, yung madre kakao na yan. Tapos, babaybay siya dito, yung gilid. Ito, papuntan dito ron. Yan, ito yung hiwalay. Ito yung retain to sa may-ari. Ito yung nakatinan kami. Tapos yan. Ito na yung reforma namin. Yung nyug na yan tay, yan na yung boundary. Tapos yung kabila ng nyug sa iba na Ito yan, yung kantong ito. Banda rito. Yung nyug na yan sa atin pa? Yung nyug na yan? Ito. Okay, sige. So yun mga ka-farmlat, ito na po yung start ng property. Ayan, napakaganda po nito. Ayan, so ito mga ka-farmlat, ito yung boundaries niya.
Itong Madre Cacao na to, and then babaybay po siya dito, ano. So tutuwid siya dyan. Pag ganun. Okay. Okay, sige po, i-video ka na, ano. So yun mga ka-farmlet, mula sa likod ko, babaybay siya dito, ano. So yun, ito na po yung kalawakan ng property. Yan, nakikita mo na yan. Napakaganda po nito. So harap lang sa atin yung araw, kaya medyo maliwanag, ano. Parang mataas yung brightness niya, kaya hindi natin medyo makita yung ganda ng property. Pero napakaganda po nito at napakalinis. Ayan. So yun mga ka-farmlet, mula Madre Cacao, so ito po yung boundaries niya, no. Ayan, so may pagitan na po ito, kaya wala kang kakaligawan sa property mo. Ayan, so Nyugan. Yun, ganda. Linis. Okay. So ganda. Yan, tama-tama itong mga ka-farmlet kung mahilig ka mag-livestock. So pwede tayo mag-alaga ng baka, kambing, baboy. Pwede rin sa baboy mga ka-farmlet, pwede tayo mag-alaga ng 30 to 50 heads. Meron diyang kawayanan na pwedeng kandong, simple baboy kailangan kandong. Baboy pwede. So sa baboy mga ka-farmlet, at least 30 to 50 heads pwede yun. Kasi kung 100 pataas, so need na po natin ng suning permit, ano. So tama-tama po dito ang baka, kambing. Ayan. So yung ano na yun kuya, malinis na yan, dala pa ano? Basta yung sanog na yan, yan ang pinaka-boundary. Ayan na. Nakita mo yung kawayan na yun? Oo. Yun, hanggang doon. Diyan siya doon. Sa dulo niyan, Tapos yung may bahay na yun, sa iba na. Hindi na kasama. Okay. So yun mga ka-farmlet, yung bahay na yan ay ibang property na po, ano? Pero ito yung kawayan na to, so sa pa po yun ng property, sa atin pa yan. Ang kagandahan dito mga ka-farmlet, may kawayan na, kaya kung gusto mo magtayo ng kubo or house, so pwede po, ano. So hindi na po natin kailangan bumili sa labas ng kawayan kasi may bamboo na po sa loob ng property, ano. So ito yung nyug niya, medyo kataasan na po, ano, for clearing na itong part na to. Pero yung banda doon mga ka-farmlet, mga bagong tanim pa lang, and then ang kagandahan yan, namumunga na po sila. Ayan. So ito, after clearing, pwede po natin yan palitan ng fruit bearing trees, ano. Ayan. So kakao, santol, lansones, rambutan. So yun yung mga pwede nating ipalit mga ka-farmlet. Oo, yun. Mga kahoy-kahoy. Ay, tayo, baybay nga po dito natin yung gilid niya. So itong helera na itong mga ka-farmlet ng nyog, so sako po natin to, ano. So sa lupa po yun ang property. Ayan. Napakaganda po nito at napakalinis, kaya tamang-tama po ito for fruit, vegetable, and livestock. Ayan. So sa source ng tubig, may sapa ba dyan, tay? May sapa ba dyan na pwedeng kuha ng tubig? Sa baba? Okay, so may sapa. May sapa. Tapos, may kuryente ba dito? May linya? Walang linya. Pero pwedeng linyahan, ano? Pwede magpakabit galing sa kalsada. Okay. So yun mga ka-farmlet, bali sa ngayon, ang linya po ng kuryente dito is nasa tabing kalsada, ano. So mag-extension lang po tayo ng 200 meters para magkaroon ng kuryente sa property. Ayan. So ano yun, may kababalikan dito, may damit. Ayan. So yun, ito po yung kalawakan niya. Ganda. Ayan, napakaganda po nito. Medyo harap lang sa atin yung araw, kaya medyo maliwanag yung property. Ayan. Makaganda po nito at maliwalas ito mga ka-farmlet. Ayan, di tulad ng ibang property na madilim, na nakakapanglaw. So ito maliwanag siya. Ganda. So itong nakikita nyo mga ka-farmlet, dala pa po ito ng property. Ayan. So ito yung nyog niya na kababaan pa. So sa part na to, takaran pa po ito mga ka-farmlet. And then do sa harap, yun po yung kataasan, ano. So ito, takaran po ito. And then kagandahan dyan, dasik po ito mamunga at ka-harvest lang po nila. Ayan. So ito, may puno rin ng mangga sa loob ng property. So yan yung boundaries. Ayun, ang ganda dun, no? Sa mga kapatid ko, ito mga ka-farmlet. Ito, napakaganda po nito, kaya lang kasi pagka meron ditong napakaganda po yan mga ka-farmlet, kaya lang hindi nasakop ng property, ano. So possible mga ka-farmlet, pag nalinis natin yung property, so malinis naman po, ano, pag naalagaan natin ng hayop, ano, ng baka, kambing, so possible maging ganito rin yung property natin. Ayan, Carabao grass at napakalinis po niyan. So bali, ito po yung boundaryhan niya, and then ito pong nakikita nyo sa video, so saka pa po ito ng property.
Abot doon pa yan po ano. Okay, ganda. So, napakaganda po nito. Halos taharan pa ang nyog. Hindi tayo dadaan. Yun, oh. Ganda. Platted po itong area na ito, mga ka-farmlat. 70% flat. Ayan. So, yun mga ka-farmlat, yung hilly niya sa first video natin. So, hilly siya pero banayad naman po. Ano, hindi siya ganun kataas. Hindi siya ganun katarik. Kaya pwede po ito sa all this kahit 60 plus. So, pwede po yun sa property. Ayan, kayang-kaya puntahan. And then, ang good thing yun mga ka-farmlat, napakalapit lang po nito sa National Road. So, kalimitan, nakakita kami ng property. So, mga duluhan na mula town proper. So, napakalayo. Papasok pa tayo ng barangay road. So, ang kagandahan dito, malapit po to sa mismong national. Kaya, accessible puntahan kahit galing ka ng Manila, kahit gabi ka magbiyahe. So, okay na okay po. Hindi siya nakakatakot. Ayan. Bakasyon na So, best po ito for retirement plan, mga ka-farmlat. Investment, pwede rin kasi napakamura po nito. Ayan, napakamura po ng property nito, mga ka-farmlat. At napakaganda po. Ayan, sa mga OFW natin dyan, na ka-farmlat. So, ayan. Baka ito na po yung hinahanap nyo. Ayan. Puno po ito ng tanim na nyog. So, kung mahilig ka magtanim, dadagdagan lang natin. Yan. Ayan. Oo, so yan. Ito yung kalawakan niya, no? Ayan yan, hindi na. Bababa dyan, tapos diretso doon. So, itong nyug na ito mga ka-farmlat, yung madrakaw na yan. So, pababa. Tapos, pag ganun. Okay. Okay. So, yun naman mga ka-farmlat, sa ngayon, ay madrakaw po yung nagsisilbing muhon nito. Pero if ever na makuha natin, so mauuna naman po yung relocation, para at least kita mo rin po yung boundaries o yung property na binibili mo. Kasi minsan, usually kalimitan na akala mo yun yung binibili mo, yung pala ay ibang may-ari. Kaya ang first move po natin dyan is may pa-relocate yung property mga ka-farmlat. Dala yan, So yan, sa atin po ito. So may part po dito na, ayan, medyo upland siya. Pero hindi naman po ganun kataas, So yan po yung best na tayuan natin ng rest house or kubo. Ayan, para if nasa taas ka, so kitang-kita po yung property mo paikot mga ka-farmland. Ayan, so banayad naman po yan and then napaka linis po nito. Hindi mo na kailangan linisan pa. Alpasan lang natin yan ng baka, kambing. Ayan, so babakuran. So babakuran lang po natin yung property paikot. Para at least kahit magalpas ka ng hayop, hindi po mawawala. Ayan, so wala naman po magnanakaw dito. Para po hindi lang makatawid ng ibang property. Ayan. Ganda. Meron din po itong kalamansi, kaya lang patay na. Ayan. So, ayan, may ilan po palang puno ng kalamansi. Ito, kalamansi siya. Ayan, kalamansi yan po pala itong part na to. Ayan. Ito, natuyo na. Siguro sa init din ng panahon. Ayan. Hindi kinaya, Ayan. So, ganda. Ito po mga ka-farmlat, hindi maganda sa sinasabi ko lang. So, maganda po talaga ito kahit sa personal. Kaya, best na best po ito for retirement plan. And investment na rin mga ka-farmlat. Ayan. Mura. Napakamura po nito. So, ang reason to sale nito mga ka-farmlat. Wala dyan, sa kantong yun. Diretso dyan. Okay, sige. So, ang reason to sale nito mga ka-farmlat, ito po ay manahan po nila tatay. Kumbaga, nakapangalan sa magulang niya. So, ngayon, dahil patay na, ay napag-decisionan po nila magkakapatid na ibenta na lang para at least ma-partition po nila yung mana nila. Mahati-hati na. Ayan. Sapa. Sapa na yan. Okay. So, hindi kasama yung maliit na yun. Basta itong diretso ito. Ay, ang kubo hindi na? Hindi yan kasama. Dito yan. Okay. Yung kubo po ay sa ibang property mga ka-farmlat. Yung gilid ng kubo, yan yung sa atin. Ngayon, so ayun na lang po yung sapa niya. Kaya tamang-tama din po ito for livestock. Okay, dito tayo dadaan, Okay, tara. Ganda. Yan. Grabe, init ng tripping natin mga ka-farmlat. Yan. So ito naman po yung part na
kataasan ng nyog niya. Ayan. So ito po ay for clearing na. Itong part na to. So yan po yung pwede natin palitan ng tanim. So pwede po natin i-convert sa fruit bearing trees. Ano? Yung kakao, lansones, santol, rambutan. Ano? So yan po yung best nating na pwede ipalit if ever i-clearing natin. So gandang halaman. Basta yung tabi ng bahay na yun, no? Yan, dito na pataas. Yun yung boundary. Pero ito yung mismong property, ano, nilalakaran natin. Oo. Magkano pala tayo ano dito? Ang isang puno ng nyug pag ibebenta mo? Dito, pag ibebenta mo po, isang puno, nagbenta kami dito, 1,000. 1,000. Okay. So, 1,000 po mga ka-farmlat, isang puno ng nyug pag ibebenta natin yung for clearing na ano. So, yun. So, ayun mga ka-farmlat, estimated po natin sa puno ng nyug. Ang isang hektarya po pag puno ng nyug is nag-around po yan ng 250 to 300 ka puno ng nyug. Ano? So, itong part na to medyo madalang tingnan kasi kataasan na po yung nyug na. Pero puno po ito ng nyug mga ka-farmlat. So, estimate na lang po natin sa 250 per hectare. So, possible po is nag-around po ito ng 400 to 500 ka puno po ng nyug. Ano? Itong property na to. And kung mapapansin nyo, puno naman po ito. Ayan, so, ito po yung kababaan niya. Ayan, ganda. So, flatland po ito and then Carabao grass. Mga 70% po ito flatland mga ka-farmland. Ayan. So, ito po yung part na kataasan niya na pwede natin ipa-clearing, ano. So, sa clearing mga ka-farmland, 1,000 daw po dito ang per puno ng nyug pag i-clearing natin. So, kung may 100 pieces po ito o 150, yung kataasan na, so 150,000 din po yan. Yan. So, pwede naman po natin palitan ng crafted fruit, ano, na fruit bearing trees. So, may nabibili naman po niya na crafted na 3 to 4 years, ay 3 to 5 years na mumunga na po. Uso po yan ngayon, mga crafted. And so, ito yung kadalangan ng nyug niya, mga ka-farmland. I mean, hindi naman siya ganun kadalangan. Dasik din po yan, nagkataon lang na matataas na kaya madalang siya tingnan. Ayan. Pero sakto lang po yung distance niya. So, okay. Ganda. Kita natin dito. Ayan. So, yun mga ka-farmland, kung interested ka, i-message mo lang po ako sa Viber, WhatsApp, so sasagot naman po tayo, ano. Ayan, baka ito na po yung hinahanap.